Maksasaya, maksaservisyo publiko. Dito lang yan sa Max FM. Dito lang yan sa Max FM. Ang masunod, isa kabayad nga programa. Ano man ang ginhambal sang taghambal, wala sang kahilabdanan ng management and staff sang Max FM. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, wag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyugan, niyog-niyugan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko-niyog ang siyang pinagkukunan ng sambayanan ng Panginoon. Alright, good morning sa lahat and welcome na naman po sa ating School on the Air para sa ating mga kanyugan. Kaya ay nakikinig sa Masaganang Coco Buhayan Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan School on the Air on Coconut Production and Processing for Sultan Kudarat. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng nyog sa probinsya ng Sultan Kudarat. School on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagnyunyugan. Para sa kinabukasan. Once again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang umaga, magandang buhay sa mga kaagri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Sultan Kudarat. Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Sa muli, ako po si Donna de la Victoria Liuno, ang Acting Information Officer at kasalukuyang Feeds Manager ng OPAG Sultan Kudarat. At itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Ms. Shirley Beldia. Itong programa ay hatid din sa atin at pakikipagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12, Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government of Sultan Kudarat at mga piling lokal ng pamahalaan tulad ng kagaya ng ang Kalamansig, Bagong Bayan, Esperanza, Libak, Isulan, President Quirino at Columbio. Kaya inanyayahan po natin ang lahat para makinig at nang magkaroon ng kaalaman patungkol sa ating pagnyunyugan. Ay pag-asa, magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo, walang matatalo. Sa muli mapapakinggan ang ating programa tuwing Lunes at Huwebes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa impilan ng 99.1 Max FM Tacorong City, Nutri Eskwela 92.1 FM Radyo Kadulangan at may replay po tayo tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa 105.1 FM Radyo natin Libak.
Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay Alright, for your queries nga pala at mga katanungan guys, mayroon tayong text line once again. Paulit-ulit nating ini-air. Just text us at 0969-017-8136. Inuulit po namin, 0969-017-8136. sa kaginhawaan. Alam ko excited ng ating mga kanyugan, sir. Andito kaharap na po natin ang ating lecture for today. Mula sa Sultan Kudarat na nakikinig sa kanilang mga radyo, hello sa inyo at mga cellphones na nanonood. Kaya simulan na natin ang ating programa ngayong Lunes at nakasama po natin si Ma'am Lourdet Idanyo nung nakaraang episode 9. At alright, yung kanyang itinalakay ay coconut-based farm diversification, ayan. At mayroon tayong katanungan nga pala dito. Konting trivia or magbigay ng halimbawa ng pamamaraan na pwedeng intercrop sa niyog at livestock na pwedeng i-integrate sa niyog. Okay, ulitin natin yung ating katanung or kokotanong for today. Magbigay ng halimbawa ng pamamaraan na pwedeng intercrop sa niyog at livestock na pwedeng i-integrate sa niyog. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Alright, before tayo magsimula, syempre gusto nating batiin ang lahat ng mga nakikinig ngayon, especially ang ating mga kanyugan, mga sa iba't ibang bahagi po ng probinsya ng Sultan Kudarat at kung saan man po nakarating ang ating himpilan na sa himpapawid ng Max FM. And of course, want to say good morning sa lahat ng mga friends natin. Ito yung mga texters ba? Okay. Good morning po, ma'am and sir. From Sinakulay, President Quirino. Hello sa inyong lahat dyan na imbag nga Aldaw. Okay, Aldaw, kada kayo amin. Di ba? And of course, that's come from Melanie Dumali and the SOA student from Lagilayan, Presela Lintag. Hello sa inyong lahat dyan and good luck sa topic natin for today. And Aladin Samidon watching from Malingon, President Quirino. And of course, good morning sir and ma'am from Salabaca, SCFO Incorporated, Esperanza, Sultan Kudarat. Hello po sa inyong lahat. Baka may gusto pang batiin si sir. Go sir Reginald. Okay, thank you ma'am, no? Gusto ko lang batiin lahat ng mga ating nakikinig sa radio, no, ng Max FM, especially doon sa aking area of assignment na doon sa municipality of Libac and Calamansig. I know marami doon ngayon na nakikinig na ating mga coconut farmer scholar ng ating school on air. Then gusto ko lang din batiin lahat ng mga taga-Libac dahil nagsiselebrate ngayon ang ating Kapionan Festival ang Municipality of Libac, no? So hi dyan sa ating Honorable Mayor Frederick Celestial. Gusto ko lang din i-inform, no, ang ating mga coconut farmers ng province of Sultan Kudarat and Region 12 na yung ating regional office ma'am is nag-transfer na sa Coronadal City doon sa barangay Carpenter Hill, no? So ginabati ko din ang aming maganda at sexy na regional manager and staff, no, si Ma'am Emily Lorion. Ma'am, good morning, and the rest of staff ng PCA Region 12. So okay na po sir. Taga-Libac po ba kayo? Yes. Ay, taga-Libac, gali si sir. Okay. Sige po, alam ko excited na po ang lahat sir para sa ating topic for today. At saka nga pala, before tayo magsimula na ating lecture, mayroon pa po tayong reminders. Konti lang. We'll be right back right after this. Niyog-niyogan tayo. Masaganang Kokobuhayan. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya.
iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masaganang Coco Buhayan. Pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot, mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo. Alright, at tayo nagbabalik sa ating programa. Kaya para simulan na natin ang ika-10 episode po ngayong araw. Narito kasama po natin live na live ang agriculturist 2 ng Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat na Sir Reginald Dalmasio. At tatalakayan po ng ating kasama ngayon ay ang coconut intercropping. Right, sir? It's your turn. Thank you, Ma'am Don. No? Again, good morning po sa ating mga nakikinig, sa ating radio station, sa Max FM. Ang aking topic for today is about coconut intercropping, a coconut-based farming system. So, sa ating mga coconut farmer scholar dyan na nakikinig, so bakit pa po tayo mag-intercrop sa ating mga coconut farm, no? Intercropping is a way of maximizing the utilization of coconut lands and enhancing productivity of the area, no? So many crops could be totally grown under coconut. So marami mga high-valued crops like ating kakao, coffee, banana, no? So, kung mapansin mo kasi yung ating mga coconut farms, kung monocrop siya, talagang meron pa tayong mga malalaking space in between ng ating mga coconut trees, no? So, technically, intercropping is a highly feasible under coconut. So, as to choices, it depends on the market availability, farmers' preference, and socio-economic consideration. No? It's also additional income, employment generation, and of course, guards against market risk. So makita natin sa ating mga coconut farms na talagang yung space, no, para ma-utilize and ma-maximize natin ang ating mga coconut lands. So dapat pwede tayong magtanim ng mga high-valued intercrops, no? So coconut-based farming system, no, is a system or practice in coconut production. So all available farm resources like soil, water, farm labor, agricultural inputs are utilized and optimized. No? Production of food and non-food products. So meron lang tayong dapat mga important considerations sa pag-intercrop, no? So dapat suitable ang environment conditions. So dapat meron din tayong alam in terms of technology, yung mga right technology, no, package of viable technologies. No? So dapat meron din tayong mga available planting materials, whatever na mga high valued crops ang ating planned for tanim sa ating ilalim ng niyugan. No?
So dapat favorable din ang market of farm produce. So isa sa mga consideration din yun, ma'am, no, na dapat meron din tayong market sa ating mga entercrops, no. Then available working capital, no? And timely extension services. Then human capital endowment, like skills, mga skilled worker natin, dapat nakapacitate sila. Then ang ating attitude towards farming. So makita ba yung ating mga presentation? Kasi kung makita natin yung ating mga coconut farms, kasi on average 56% of sang ating 56% ng solar radiation, ito lang man muna may change, reaches the ground, no? So ang ating utilization of sunlight, because sunlight is very important sa lahat ng tanim. So sa intercrop ng ating coconut, nagdepende din 'yon sa stand o age of coconut sa pagplant ng ating intercrop, no? Kasi as newly planted o mga first to fifth year ng ating mga coconut trees, talagang malapad pa yun o ang yung kanyang utilization of sunlight maganda pa, no? So depende din sa ating i-identify na na intercrops, kung either sun loving o shade loving na mga intercrops, no? So 80% of active roots system sa ating coconut is nasa concentrate only sa 2-meter radius. So the rest 70 to 75% is pwede for intercropping. So ito ating i-identify muna yung ating cacao as a coconut cacao cropping model, no? So cacao is a popular, stable and marketable long-term beverage crop, no? It is widely planted under and between stands of coconut trees. To be compatible and productive intercrop, no? Cacao tree is planted not closer to 2-meter radius from the base of coconut trees, and a 3-meter between hills and 3 meters between rows. So ibig sabihin, in planting sa ating mga cacao intercrop, hindi po natin dapat i-closer doon sa ating mga coconut trees, no? Dapat outside doon sa kanyang 2-meter radius para hindi po tayo wala pong competition in terms of nutrients absorption. Kasi in 2-meter radius, doon po nakakonsentrate yung ating absorption of nutrients ng ating coconut trees, no? By the way, yung ating mga layout sa pagtanim ng ating intercrops, syempre i-consider din natin yung ating mga future plans in terms sa ating coconut production and cacao production. So, ang ating consideration dyan, no? Yung distance, no? Like yung recommended is 3 meters by 3 meters yung ating distance ng ating cacao intercrops. So pwede yan, no? Sa isang ruwang man yan Cebuano, no? Pwede tayo magtanim ng 2 hills, no, ng ating cacao intercrops. Kasi ang basic yan is ang ating distance is 10 by 10 yung ating distance ng ating coconut trees. So in between, pwede tayo magtanim ng 2 rows ng ating cacao intercrops, no? Then i-consider nyo din, no, baka ang iba kasi like sa aming previous na mga project, ma'am, ng aming Kaanib Enterprise Development Projects, no? Meron kaming cacao integration, of which ang aming binibigay na mga planting materials is only 500 cacao trees per hectare of coconut. So yun is magandang number of cacao trees, which is very manageable, no? Then please consider also yung ating pag-harvest ng ating coconut, na kaya gina-recommend namin na outside 2 meters. Sa iba ka pagsungkit ng ating mga
coconut for copra production, matamaan din ang ating mga cacao trees. Then, of course, consider din natin yung ating ating mga hauling na mga trucks or tractors sa pagtitipon, no, ng ating mga ng mga ating coconuts. Baka kung mapunuin na natin ng cacao, wala naman ding space yung ating mga hauler truck sa paghakot ng ating mga coconuts for copra production. Kaya although there is a recommended, but then consider kung paano yung ating future plan for ating coconut production. Kaya para hindi din mahirapan yung ating mga labor in terms of harvesting and hauling of coconuts. Then, why cacao, no? May ano lang ako dito na slide. Bakit cacao? Isa sa mga napili natin ng mga intercrops, no? So, nakita kasi dito sa global scenario, yung world demand of beans, no? Kasi ang atin world demand of beans is 4.7 to 5 million metric tons with supply deficit of 1 million metric tons of cocoa. So, doon natin makikita yung demand ng ating mga cacao beans, no? So, increasing world chocolate consumption. So, alam naman natin yung ating product na cacao is, yung chocolate is made of cacao. Then, ang production natin sa global scenario is talagang declining. Then, trends of certification and quality fermentation and sustainable production, no? Hindi yung makita sa slide yun yan, no? Isingit ko lang itong ating industry situation, no? Kaya then sa Philippine scenario, ang net imported ng cocoa products, no? Ang atin is only 100 metric tons, equivalent to 50 to 70 million trees, no? Which is estimately to 120 to 100 metric tons na ma-produce ng ating cacao beans, no? So, ang annual yield ng ating cacao is only 600 kilogram per hectare. So, but ang potential na abot ito ng 1.5 tons per hectare ang ating annual yield. So, ang supply deficit is 300,000 tons of beans annually. Kaya, if you look sa ating marketing aspect, no, talagang makikita na yung demand ng ating cacao o cacao beans is very mataas. Then, ang supply is masyadong maliit, no? Pwede rin kape, no? Then, ito, makita ang yield levels ng ating mga, mga sample ng mga intercrops, no? So, cacao, ang current yield, average yield ng ating cacao is only 600 kilogram per hectare per year. But sa good management and good agricultural practices, ang yield potential niya is 1.5 to 2 tons per hectare per year, no? Meron din dito sa coffee na ang ating current average yield is only 400 kilogram per hectare per year. But yield potential niya is to 800 to 1,000 kilogram per hectare, no? So, yun. Kaya, isa magandang venue ang ating School on Air na para additional knowledge sa inyo in terms of marketing and of course, ang ating kung paano natin pangangalagaan yung ating mga intercrops para magbibigay ng additional income sa ating mga coconut farmers, no? So, ang growing conditions naman for coconut and cacao, no? Cacao. So, sa climatic soil factors, so sa altitude, so dito sa slide makita natin yung coconut is less than 600 meters above sea level. So, ang cacao natin is less than 300 meters above sea level. Dito napapakita na compatible yung ating coconut cacao, no? Then sa relative sa temperature naman is 24 to 29. So 18 to 32 ang kanyang yung degree centigrade. So ibig sabihin ang kanyang init, no? So dito na range is pwede pang nating itanim ang ating mga cacao and coconut trees, no?
In terms naman sa light, 2,000 sunshine hours. O, mainit naman ang ating tropical countries tayo, so suitable naman ang ating cacao and ano yan, coconuts. But ang cacao is shade tolerant. So kailangan natin din ng partial shades ang ating mga cacao trees, no? So ang total annual rainfall naman in terms of millimeters, so 1,500 to 2,000 ang kanyang ano yan, rainfall requirement. So pronounce man ang ating ano yan, ang ating Philippines is a type 4 ano man na ang ating climatic ano na type. So meron man talaga tayong wet and dry season. But sa panahon ngayon, dapat maging vigilant man din tayo kasi sometimes ang pattern ng ating climate is nagaiba na, no? Ang most important lang, isipin nyo na talagang hindi siya, ang ating coconut and ang ating cacao, is hindi siya talagang magiging matanim doon sa mga waterlogged areas. No? Dapat kasi, kung tingnan mo kanyang drainage, dapat well drained. And ang coconut naman is moderate to well drained. No? Ang soil depth na kailangan in terms of centimeter, dapat greater than 75 ano yan, centimeters ang kanyang soil depth, no? Then greater than 1,500 centimeters ang cacao, no? Ang soil acidity, ang coconut is 5.5 to 7.5 ang average sa kanyang pH, no? Cacao is 4.5 to 7. So, importante din na malalaman natin yung kanyang soil pH. If ang lupa natin is, ang ibig sabihin ng soil pH kasi is dapat malalaman natin yung kanyang acidity and alkalinity ng ating soil. Para naman, very importante ito na malaman ng ating mga farmers para malaman natin kung anong fertilizers ang ating i-apply. Kasi some fertilizers, kung masyadong acidic ang lupa and or masyadong alkaline yung ating lupa, hindi masyadong na-absorb ng tanim yung ating mga abono because of soil pH. No? So sa soil textures ng coconut, ang requirement niya ay dapat sandy, loamy, or clayey. No? Then sa cacao naman is loamy to clayey. So, ang ating lupa naman, no, na dito sa Sultan Kudarat is itong klase ng mga soil texture present naman sa ating mga ano yan, sa ating mga farms. Then, ang major nutrients sa coconut is the nitrogen, the potassium, the chloride, the phosphorus, the calcium, the magnesium, and the boron. And sa ating cacao is itong nitrogen, phosphorus, potassium, and calcium. Kung tingnan mo yon, meron lang iba dito sa coconut na talagang major nutrients siya na wala sa coconut. But then, the rest, the NPK and the calcium na major nutrients ng ating cacao, pwede din sa ating mga yung mga major nutrients ng ating coconut ay pwede din sa ating mga coconut. So, ibig sabihin, kung mag-fertilize tayo sa ating mga coconut, so, part doon is talaga maka-benefit din ng ating mga intercrop na cacao. So, vice versa din. Kung mag-fertilize tayo sa ating mga cacao, so, maka-benefits din ng ating mga coconut trees. No? So sa ating farm layout ng coconut cacao cropping model, so ito is nasa 8 by 10 meters ang kanyang coconut planting systems. So yan, makikita nyo dyan na yung ating cacao is pwede yan. Sabi ko na kanina, 2 rows. Pwede siya. In between ng coconut trees. No? Pero yun lang, i-remind ko kayo doon na huwag masyadong, dapat kasi outside kayo doon sa 2 meter radius, ha? Hindi kasi necessarily na pag marami kang tanim na cacao under coconut, mas malaki din yung iyong production. Di ba? Dapat, please consider yung ano yan, yung
ma-manage nyo lang man, no? Kasi baka magtanim kayo ng 1 million ng ating cacao trees sa 1 hektarya, hindi nyo man din ma-manage, parang mas malaki pa yung income ng like mga 300 trees lang na cacao na talagang manageable, no? Tsaka yung sabi ko nga, consideration doon sa ating mga hauling trucks na magpasok, may mahirap man na natanim na iputulin pa para lang mabigyan yung ating mga hauling truck sa pagpasok kasi ang labor naman is mahirapan dyan, no? And yung ating layout is consider na yan na baka isipin na hindi na makaka-absorb ng sunlight yung ating mga intercrops, no? Yung ating design is talaga yung pag-utilize ng sunlight utilization dyan talagang maka-benefit pa, uma-absorb pa ng ating mga intercrops ng mga cacao yung ating sunlight, which is very important sa lahat ng tanim, no? Yung ating sunlight. Sa kabila, makita mo yung square and triangular layout yan. So, seedlings ng ating mga cacao, no? So, seedlings are ready for transplanting in 6 to 8 months with 4 to 6 pairs of green true leaves and present, no? In terms naman sa seedlings, marami tayo. Mostly ng ating Department of Agriculture, PCA, yung binibigay natin ng mga intercrops is itong mga cacao, no? So, like doon sa Libak, meron naman tayo doon ng mga available na mga seedlings. Make sure lang na yung grafted siya, no? Ating mga cacao seedlings is grafted. Then, yung ating sayon na sinugpon doon, talagang buhay na, no? And, of course, kasi ang cacao is maraming variety, no? Marami siya variety, like the common o very popular na mga variety ng ating cacao is the UF18, the BR25, yan ang mga popular na mga cacao varieties, no? Of which, may kanya-kanya din yan siyang characteristics. Pero mas maganda sa ating cacao trees na marami din siyang clones sa isang farm na itanim kasi cross-pollinated yung ating cacao, so para maka-produce siya ng maganda at sa maraming bunga, so dapat meron din siyang available of different clones sa isang farms, no? Ang fertilization management, no? Average nutrient needs and suggested rate of fertilizer for immature cacao plants. So makita natin dyan sa ating slide is yung year after field planting, month pala yan, no? So sa first month after field planting, sa nutrient rate, that is 6.4 grams, no? Ng nitrogen, then 6.4 din ng ating phosphorus at saka ng potassium. So as they grow old, no, like doon sa 1 year niya, 12 months, so nagtaas na din ang kanyang requirement, no? So nasa 12.8 na siya. Then at 12.8 din ang ating NPK na requirement sa ating sa ating mga cacao trees. So meron din tayong triple 14 of which 92 ang grams ang kailangan niya, no? Per per seedlings ng ating cacao, no? Then nutrient and fertilizer recommendation for mature cacao trees based on 1 ton siya. So nitrogen, phosphorus, so basic yan, nitrogen, phosphorus, potassium, the calcium and the magnesium. So yan, at 21.3 kilos ng ating nitrogen for yan ang mapoproduce niya, no? So this is this design o this fertilization management is from Picard ito na base, no? So pwede din siya mag-add ng dolomite dyan, or yung ating potassium, pwede yung ating potassium chloride, which yung ating 0060 ang ginagamit, plus 30% na 30 grams na dolomite. So
kung tingnan nyo, as the cacao trees nag-edad, so nagataas din ang kanyang nutrient requirements. That is 1 year application yan, 1 year application, no? So depende na kung paano siya split ba, no? O quarterly ba ang kanyang pag-apply, no? Kakinhawahan! Niyog-niyogan! Niyog-niyogan tayo sa So yun, mga sample ng ating mga cacao variety. Sabi ko nga kanina, yung ating mga UF18, no? Ma-identify natin yung UF18 is yung may mga white ridge, may mga white color dyan sa kanyang mga ridges. Diba ang ating cacao, is makita mo hindi man talaga yung pantay ang kanyang yung bunga niya. So may mga ridges siya. So basic na identification ng ating mga UF variety sa bunga is may puti yan siya sa kanyang ridges, no? Sa kanyang ridges. Then ang BR25 medyo bilog siya compare doon sa sa UF18. Then BR25 is parang yan ang prolific na na variety of cacao, no? So sa ating cacao trees, kailangan din natin yan siya i-train, no? O i-shape para ma-achieve ang kanyang economical tree height, no? Through pruning. So after natin siya matanim, 1 year after, 1 month after, pwede na natin siya i-train ang kanyang mga branches. Like sa amin is 3 to 4 branches ang iiwan mo sa iyong cacao trees na dapat ma-develop siya para mas maganda ang kanyang pamunga, no? 3 to 4 branches. Then ipoprone mo talaga yan siya like yung mga young shoots na nagtubo doon sa mga stocks. So kailangan mo na yan siya i-prone kasi malakas yun mag-absorb ng nutrients, in which hindi naman natin yun siya kailangan, no? Kasi hindi man yun siya ang ating ipa-develop na maging yan siya, na doon magbunga ang ating mga cacao trees. Then sa pruning, importante din siya sa adequate air circulation and sunlight penetration o utilization. Kasi kung tingnan mo, kasi na-experience ko, ma'am, no? Meron kaming isang farmer doon na talagang hindi siya parang na-educate sa purpose o importance ng ating pruning. So ay alangan siya i-prune yung kanyang mga cacao trees kasi kung tingnan mo talagang very healthy yung trees, no? Pero like mag 4 to 5 years na siya, hindi pa siya nagabunga. Kaya we suggest na i-prune. Problema niya, hindi niya alam kung how to i-prune. So kaya nag-ask ako ng assistant doon sa ating LGU sa Department of Agriculture din kami. So i-prune namin siya. Talagang makita mo sa mukha niya ba na nasayangan siya. But then 1 month after the pruning, talagang nag-flowering siya, no? Kasi kahit na healthy tingnan yon, then hindi yun prune, talagang hindi siya magbunga. Kung magbunga man, very minimal lang yung kanyang bunga. Saka, kaya yan ang importance ng pruning, no? Oo, kasi talagang kung tingnan mo, very healthy. Mayabong yung dahon, very lush green yung kanyang dahon. Ganun. Pero talagang in terms of production, talagang wala siyang nakukuhang bunga doon, no? And yun nga, ang importance ng pruning is the minimize pests and diseases incidents. Kasi kung very na siya, mayabong na sa taas, hindi siya na-prone sa sa taas, doon magtatago yung kanyang pamamahayan ng ating pests and diseases. Kasi na siya, shaded na masyado, no? Unlike kung na-prone nyo, medyo open ang sa taas kasi ang pag-prone medyo parang V-shape man siya pagka para doon nga sa kanyang sunlight utilization. And makita nyo man ang cacao is nagabunga doon lang man sa mga sanga. Oo. Kaya sometimes there are mga lateral na mga branches na magka-cause ng hindrance doon sa pagraming ng bunga kung hindi mo yun siya ipoprone.
Then dapat, yun lang din, as your vegetative stage pa yung inyong kakao, kailangan i-develop o ma-identify mo na yung mga 3 to 4 branches niya na doon magbubunga yung kakao. Then, yung mga young shoots nga, ito lang, advice lang, talagang ipoprune yun o tanggalin. Kasi yun siya ang malakas mag-absorb ng inyong mga fertilizer. Kung mag-fertilize kayo, hindi ma-absorb yung mga branches na pinilo nyo. Kung merong mga extra. young shoots doon na mga unnecessary shoots ba, ganon. ng sambayanan ng Then, of course, bagging, no? What is the importance of bagging? Ito sa mga productive na ng mga cacao trees, necessary talaga o gina-recommend na at battery size ng inyong mga cacao na bunga, kailangan nyo na i-bag. Kasi yung major pest ng ating cacao, which is the cacao pod borer, kung hindi nyo siya ibabag, matatamaan siya ng cacao pod borer, CPB. Pero yung bag ginagamit nyo is open, no? Anong tawag yan, ma'am? Yung open ang sa ilalim. Pasingaw lang siya, no? At battery size, hawag yung baka masyado pang maliit, ibag nyo, hindi din yun siya madidevelop o lalaki. Kasi mamamatay siya, dapat doon sa battery size. Then open siya sa baba kasi na-observe ng mga researcher ng ating mga kakao, yung ating pod borer, yung kanyang way of infecting ng kanyang ng kanyang sakit is parang hindi siya diretso lang sa bunga, no? Alright. Like halimbawa ito yung kakao, ganyan lang siya, magtusok na yan kasi siya tusukin niya na yung bunga, then maiwan yung itlog niya doon. Then afterwards na nag-itlog siya, then magiging siya, larvae, doon mag-start yung pagkain ng inyong pest. Then ang maging resulta is yung beans niya is mag-itim, then magtigas, which is hindi na siya marketable o hindi na siya tatanggapin doon sa market. Then kasi yung pod borer, magtusok lang din yan siya, no? Then pagtusok niya, pagkain, after magpupa na siya, lalabas naman yung pest. No, lalabas na siya as they maging pupae, then maging adult. Yes. Kaya ginabag siya para to prevent yung ating pod borer. Protection nila. Oo. Klaruin lang natin, sir, no? Battery size. So, alam naman natin na maraming sizes sa battery. Yung so, siya. Battery size na, di ba yung is AAA, yung yung parang AAA, sir, yung pinakamaliit. mamaliit. Oo. Okay. Yung parang double ganito A siya lang. kalaki. Ano ba yan siya? Like mga Yung double A, gano'n. Oo. Okay, sige, yan. Yung medyo jumbo-jumbo na siya, opo, gano'n. Oo. tandaan po natin yung size na binabanggit ni Sir ha, na yung basis po yung sa battery. So, Oo, yun battery siya. double A din, triple A yung pinakamaliit. Yun siya ang size ng kakao na pwede na siya balutin. Balutin, No? okay, for protection. Oo. Yes. Ang iba nagreklamo bakit pa balutin. That is one way of prevention sa pagpasok ng ating Mga borer. pests. Kasi pag hindi mo yan siya mababag, din mapasukan ka na ng borer, ay talagang for life, dyan na yung borer. No? Kasi favorable ng kondisyon ng ng pest dyan. Kasi like mag-itlog lang siya sa bunga mo, then bababa siya dyan sa lupa para magantayin na maglipad. Kasi yung borer is smooth, no? Ang adult niya, smooth siya. So kaya ibag mo kaysa doon mag-result na ka into chemical control. So mahirap na yon. Mas prevention better than control, di ba? So, harvesting, yan. Alam naman natin siguro, no? Kung ang kakao natin is maraming kulay. May green, may pure greens, may orange, may yellow. So, sa harvesting, no, a pods turns yellowish or reddish orange in color.
yan siya kung maghinog na. So may discoloration, mag-change talaga yung kulay niya into yellowish to reddish orange ang color to identify hinog na siya, no? Then pick cacao fruits only when they are fully mature. So yan, nasa estimate 147 days. That is roughly nasa mga 5 months from flower induction. From flowering to naging bunga na siya, no? Then done regularly to avoid overripe pods in the trees. Kasi kung overripe na siya, i-harvest nyo, so magkaroon na siya ng meron na siyang yung embryo niya nag-start na ng development, of which maka-affect sa ating beans, no? Kasi ang ating market naman is yung beans talaga. Then kung meron na siyang germination, so maka-apekto na yun doon sa taste ng ating ng quality ng ating mga cacao beans, no? Then selective harvesting is done by hand using knives or machetes, no? Wala siya gina-recommend na yung ginabira lang o ginapuling lang. Kasi baka ma-damage yung kanyang pods o ma-damage yung kanyang yung ginaanuhan mo ng bunga. Kasi sa mga tabi-tabi dyan, meron pa man kasi yung mga maliliit na bunga, din meron pa mga flowers, then baka magkaroon din ng mga marks o masugatan yung kanyang mga barks ng ating mga cacao. Then usually ang harvesting ng cacao nangyayari, no, every 15 days kung malapad, then monthly pwede din, pero yung like mga 2 hectares pwede yan siya every 15 days. Tsaka maganda ang presyo ng ating cacao ngayon, no? Last day doon kami sa Libak, i-share ko lang, no? Nag-evaluate kami ng aming mga cacao plantation doon under coconut kasi i-entry namin siya for yung aming intercropping na contest sa Cocoa Week celebration kasi August Cocoa Month celebration. So may doon kami na isang farmer. Talagang mahal ang presyo ng cacao ngayon, no? Nasa Libak lang yon is 170 pesos per kilo. So naka-deliver na siya ng 2 bag. So, yung gross sales niya, abot na ng 30,000 times mo ng 170, di ba? On average siya 60 kilos per bag. Di ba? So, malaking tulong na yon, di ba? So, din ang ating kupra naman ngayon is mahal, nasa 40 pesos per kilo na. Talagang nagbibigay siya ng additional income sa ating mga magniniyog. Di ba? Meron ka ng cacao, meron ka ng copra, meron ka pang cacao. Tsaka talagang ang presyo ng ating cacao, hindi ako na bumababa sa sa 100 pesos per kilo. Yan, ang forced harvest, no? Ang tama na pagkuha ng beans, ginagamitan niya ng ang iban, yung may platform na siya may platform siya, then yung breaking niya may parang knife na isukat nyo lang kasi magkaiba-kaiba ang kapal ng ating ng balat ng cacao, no? So doon nyo lang siya parang ihampak, then pag matamaan na siya na makat na siya, twist mo lang, madali siya mabiyak. Yun lang, iwasan nyo matamaan yung beans. Kasi pag matamaan yung beans, iitim yun. Which is yung quality niya, pangit na, di ba? Sa splitting pa lang, kailangan nyo yun, no? So, avoid injuring the beans during pod splitting, no? Then, wet cocoa bean should undergo fermentation for 7 days. Yung fermentation, magkaiba-iba yan. Depende sa buyer yan. May mga buyers na like 5 days lang gusto ng fermentation. May iba. Depende sa recommendation. Like Kenemer, yung ating buyer ng mga cacao dyan sa Davao, preferably mas gusto na sila yung naga-ferment para ma-assure yung kanyang quality, no?
Then after ma-ferment, ibilad pa din yan. Hay, baka hindi nyo na ibilad. Talagang magbaho na yon is imbis maging maganda yung aroma ng ating kakao. Ang purpose naman ng fermentation is to preserve the Preserve aroma yung of the ating kakao. Yung pag-inom natin talagang wow, ma-feel natin yung chocolate na amoy, no? So dapat ba sir, pag bukas mo ng kakao, dapat buo pa rin? Hindi nagkakahiwala yung yung bean. Not necessarily man na mabuo siya. Depende man kasi. Importante lang is talagang hindi siya masugatan. Hindi siya masugatan para hindi siya mag-itim. Kasi kung masugatan nga mag-itim, then syempre yung mucilage niya, yung kinakain natin, yun man ang mucilage. Eh kung may mga bata pakain mo lang, ibalik mo lang yung liso. Kaya baka iba hindi na magbigay ito. Minsan lulunin. Huwag niyo lunukin. Mahirapan kayo magbawas, no? So, there are types of dryers na yung dati sun-dry lang. Ngayon, meron naman tayong mga ganyan, no? Mga all-weather na, no? All-weather. Mas maganda, ang iba ginagamit nila papag-type, mga kahoy o screen. Kung kahoy magamit kayo, wag yung medyo ma-absorb ng kakao. Yung medyo may amoy na mga kahoy ba? Kasi sometimes, i-absorb kasi ng beans yung amoy ng kahoy. Instead of chocolate yung maamoy mo yung kahoy na. Kaya sometimes gamit lang na kawayan or any na screens para hindi ma-absorb kasi may kahoy na mabaho. So ini-discourage din yun na ma-absorb ng ating mga cacao beans, no? Then yun nga, dry under sun by mechanical dryer, no? Dried beans are kept in gunny sacks o yung ating natawag na mga anong tawag yun, ma'am? Yung sako na jute sack, yun, ganun jute sack, no? Then avoid damp condition to control fungus attack which lower the bean quality, you know. Saan ka man ay mayroon Yan, coffee. Diretso na. siyang pinagkukunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyugigan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop Slide kasi ni Lord. bagay pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot, mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyugan, niyugan tayo para Sige, mukhang medyo naubusan tayo ng oras. It's already 58 minutes past the hour of 10 in the morning. Marami pa sana nga gustong i-share si Sir Lecture regarding naman sa intercropping, coconut intercropping, yung sa kape ang pag-uusapan natin. Marami akong natutunan dito, Sir. Especially dito sa cacao cropping model. Oo, mabilis lang pala. Kaya mabilis ang oras. I have topic pa regarding sa coconut coffee but then yung time namin is already 10:58 na. So maybe Next episode. Alright. Pwede natin matapik niyan yung ulit, sir. coffee, yes. Continuation po ni Sir Reginald para sa Coconut Plus sa coffee na naman, intercropping. So maraming salamat sa muli, sir. And sa muli po, ayan po ang ating agriculturist 2 ng Philippine Coconut Authority ng Sultan Kudarat ni si Sir Reginald Dalmasio. Tagalibak pala talaga si sir. Baka may gusto kong batiin muna, sir, before we finally end our episode for today. Yun, yung aming batiin ko pala yung ating mga farmer from Libak and Calamansig and may boss, no, diyan sa Isulan sa Sultan Kudarat Provincial Office, si Sir Greg Ariliaga, no? And advance lang din, congratulations ng aking bayaw na ikakasal tomorrow, no? Si Best wishes. Mr. and Mrs. Ara Vanessa and Sean Castillon. Happy, best wishes pala sa inyo lahat.
Opo. Yung dalawa pala, bakit lahat? And speaking of kasal din ang isang kasamaan po natin dyan sa ATI na si Ma'am Kishel. Best wishes din, syempre, sa inyong dalawa na magiging kabiyak mo, magiging asawa mo, alright? Yun na naman additional, baka magsilos yung asawa ko dyan. Ay Sige pala po. sa misis ko dyan na si Mabi. Nandyan sa Libak ngayon, nag-attend din ng kasal. No? Ay, okay. Ang dami kinakasal ngayon. Sana all. O, diba? Anyway, thank you so much once again, sir. Diyan po nagtatapos na mailahad po natin or may talakay ang program ng School on the Air, CFIDP Episode 10. At syempre, para sa susunod na episode, alam naman natin nga naghihintay pa rin and excited ang ating mga ka-agri-eskwela. At wag po natin kalimutan ang ating official text line for greetings and queries. Once again, 0969-017-8136. Masaganang niyugan patungo sa At babalikan po natin ang ating kokotanong kanina. Hahanapin ko muna. Sana yun? Okay, magbigay ng Ito. Magbigay ng halimbawa ng pamamaraan na pwedeng intercrop sa niyog at livestock na pwedeng i-integrate sa niyog. So may mga na sila dito, may mga answers na sila dito. Bibigyan na sila ng mga halimbawa. Okay, good morning po. For intercropping, corn, ampalaya, tomato, cacao, and for livestock, goat, pig, baka, pato. Okay ba yun, sir? Pwede. Pwede. And ito pa, coconut intercropping like banana plants, cacao trees, root crops, fish pond in livestock, bakahan, piggery, poultry, and raising. Ayan. O, sige. And good morning then, ma'am and sir, listening from Bay Saripinang. Hello sa mga taga Bay Saripinang. Good morning. And of course, I'd like to say hi and shout out to Mr. Liuno na nakikinig ngayon. And of course, sa lahat po ng mga farmers natin dyan sa Barangay Kapingkong, Lambayang Sultan Kudarat, and sa lahat ng mga taga Barangay Greenyo, good morning. And sa muli po, always po nating i-like and share po ang ating social media accounts for Facebook, Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, and Instagram naman and Twitter at ATIRTC 12. And hello, good morning sa lahat ng marigi, especially to all the information section dyan sa ATI. Good morning sa lahat. Alam kong busy po kayong lahat dyan. To Sir JL. para sa kinabukasan. And of course to Ma'am Kiamat Pumpong. Hello po. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang elearn.e-extension.gov.ph. Ito po yung website na kung saan meron ding dito, sir. Meron din tayong parang modular class. Alright, online learning po ito. At dito merong iba't ibang courses. Ang pinakamadali naman talaga doon is yung basic urban, basic gardening. Meron doon kung paano mag-alaga ng mga manok, baboy, lahat-lahat. And after that, mayroon din silang exam yan online. May lecture din via YouTube. Then after that, may lecture din, exam. At kung makapasa ka talaga doon, automatically tatanggap ka or bibigyan ka ng certificate of completion. Okay. And of course, guys, schedule nga, iliulit po natin ng SOA. Every Monday and Thursday po yan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa 91.1 Max FM Tacorong City and 105.1 FM Radyo natin Libak. And of course, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Gaya ng sinabi ni Sir Reginald, sa lahat ng mga ikinakasal, enjoy your day and night. Sana Okay, sana all. Okay, and of course sa mga nagse-celebrate ng iba't ibang celebrations. Parang yung sa Libak, Sabado ata yan siya marinig doon. Opo, Sabado po from 9 to 11 a.m. Yun ha. Sa Tagalibak, And of course Saturday. sa Kalamansig yung Radyo Kadulangan. Kadulangan. Alright.
And of course, sa ngalan po ng ating ATI Director, Engineer Remelin R. Recoter, MSNA CISO 3, ang ating Deputy Director, Antonieta J. Arzeo, at ang ating ISD OIC Joven Kalasagsag, our Sultan Kudarat Provincial Governor Dato Pax Ali Sangki Mangudadatu, our Provincial Agriculturist dito po sa Sultan Kudarat, Ma'am Estela Haligado, our ATI 12 OIC Center Director, Ms. Shirley L. Bildia, our PZA Region 12 Regional Manager, Emily Lorion, and our PZA Sultan Kudarat Provincial Manager, Greg Aliaga, our ATI 12 CFIDP Focal Person, Engineer Chufilo Tiumawan Jr., and our PCA 12 CFIDP Focal Person, Lordette Estanio. At sa susunod po na ating episode ay ang this coming Monday po, August 12. Makakasama po natin si Ma'am Jennicar Galiega o siguro siya na po yung magpapatuloy muna ng episode more. Depende po yan sa schedule, di ba, sir? Yes, no? sige po. Opo. So once again, this coming Monday po, August 12, 2024 from same hour, same station, 10 down to 11 a.m. Dito po sa Max FM 91.1 FM Tacorong City. Hanggang sa muling episode ng ating School on the Air, ako po si Donna de la Victoria Luno na nag-iwan ng isang magandang umaga. Mga bayaning magsasaka, to God be the glory. Bigit, huwag matakot, mangamba. Siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan.